Nakaramdam ka ba ng kawalan ng pag-asa kamakailan? Isinuko mo na ba ang lahat na wala nang mahalaga sa iyo? Marahil ay nasa bingit ka ng kitilin ang iyong sariling buhay. Hindi ka nag-iisa. Ilang iba pa ang minsang nadama ang parehong paraan na nararamdaman mo, ngunit ang Diyos ay dumating para sa kanila at sila ay dumaan. Mahal na anak ng Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil gagawin ng Diyos ang hindi mo inaasahan para sa iyo. Naniniwala ka ba dun? Nakikiusap ako sa iyo na panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil malapit nang ihayag sa iyo ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay. Hindi mo nais na makaligtaan ang maluwalhating mga pagpapalang ito na darating sa iyo. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit kailangan mong patuloy na kumapit at huwag mawalan ng pag-asa. Bibisitahin ka ng Diyos ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang pag-asa ay isang pakiramdam ng pag-asa at pagnanais para sa isang bagay na mangyari, isang pakiramdam ng pagtitiwala. Nangangahulugan din itong umasa ng may kumpiyansa at mahalin ang isang pagnanais ng may pag-asa. Ang mga kahulugang ito ng pag-asa ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya kung ano ang ibig sabihin ng pag-asa sa isang bagay. May pag-asa o pag-asa, pagtitiwala at pagtitiwala sa pag-asa. Nangangahulugan ito na bilang isang mananampalataya, kung ikaw ay umaasa sa isang bagay na mangyayari, ikaw ay magkakaroon ng isang inaasahan tungkol dito at pagkatapos ay magkakaroon ng tiwala at pagtitiwala sa isa na gagawa nito. At sino ang isang iyon? Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ang pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga sa pag-asa. Kailangan mong maniwala na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na iyon para sa iyo. Kapag nawalan ka ng pag-asa, nangangahulugan ito na napagpasyahan mo na ang Diyos ay walang kapangyarihan sa isyong iyon. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang problema o sagabal ang makakapagpatigil sa Kanya sa takot, gaano man ito kalakas. Ang Kanyang lakas ay walang hangganan. Siya ay may kapangyarihang talunin ang lahat ng kasamaan. Siya ang makapangyarihang tao sa labanan. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos at panatilihing buhay ang iyong pag-asa, iyan ay nagpapakita na naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa inaasahan mo para sa iyo. Siguro kailangan mong ipaalala kung gaano kakapangyarihan ang Diyos para magtiwala ka sa Kanya at hindi mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Siya rin ang Diyos na gumawa ng kamangha-manghang mga himala ng Biblia. Mas marami pa siyang magagawa kaysa sa mga nasa buhay mo ngayon. Bilang anak ng Diyos, ang banal na Biblia ay isa sa ating pinakadakilang kayamanan. Ang aklat na ito ay nagbibigay sa atin ng kaginhawahan at gabay upang mag-navigate sa buhay. Makakakuha ka ng kagalakan sa pamamagitan lamang ng pagbabasa sa Biblia. Ang iyong pag-asa ay maaari ding lumakas at mabago kapag nabasa mo ang tungkol sa mga taong nakaranas ng gayunding mga sitwasyon at mayroon pa ring pag-asa sa Diyos. Sa buong Biblia, makikita natin ang ilang mga pangyayari at mga pangyayari na nagtatangkang ilarawan ang laki ng kapangyarihan ng Diyos, kahit na ito ay hindi mailarawan. Sinabi ng salmista sa mga awit 114 na, 3 bawas 4, ang dagat ay tumingin at tumakas, ang Jordan ay bumalik, ang mga bundok ay lumukso na parang mga lalaking tupa, ang mga burol ay parang mga tupa. Ginawa ng Diyos ang mga bundok upang gawin ang hindi inaasahan sa pamamagitan ng paglukso tulad ng mga tupa. Tumalikod si Jordan. Maging ang dagat na pula ay nahati at tumayong parang pader. Ginawa ng Diyos ang hindi inaasahan para sa mga Israelita at pinalakad sila sa tuyong lupa. Maaaring inaasahan ng mga Israelita na matatalo lamang ng Diyos ang hukbo ng Ehipto upang makaisip sila ng ibang rutang tatahakin palabas ng Ehipto. Ngunit ginawa ng Diyos ang hindi inaasahan para sa kanila. Ginawa niyang red carpet ang Red Sea para madaanan nila. Ang parehong Diyos na ito ay higit pa sa magagawa ngayon. Huwag mawalan ng pag-asa.
Ang kwento ni Naaman sa 2 Hari Kabanata 5 ay isa ring kawili-wiling paalala na ang Diyos ay dalubhasa sa paggawa ng hindi inaasahang pagtulong sa mga tao. Si Naaman ay isang dakilang tao at pinuno ng hukbo ni Haring Aram, ngunit siya ay may ketong. Isang batang babae na binihag mula sa Israel ang nagsabi sa kanya tungkol sa isang propeta na makapagpapagaling sa kanya ng kanyang ketong sa Israel. Pumunta siya sa Israel na may dalang maraming regalo, umaasang makapaghain, ngunit sinabi lamang sa kanya ni Propeta Eliseo na maghugas ng kanyang sarili sa ilog Jordan ng 7 beses. Nagalit siya at halos hindi na siya gumaling. Sinasabi ng bersikulo 11 ng kabanatang iyon, ngunit si Naaman ay umalis na galit at nagsabi, "Akala ko'y tiyak na lalabas siya sa akin at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Iwinagayway ang kanyang kamay sa batik at pagagalingin ako. Ang aking ketong." Inaasahan ni Naaman na ang kanyang pagpapagaling ay gagawin sa isang partikular na paraan, ngunit hindi inaasahang pinagaling siya ng Diyos. Sa huli, binigyan niya ng karangalan at niluwalhati ang Diyos ng Israel. Nang mawala ang kanyang pag-asa, ang pagtitiwala ng batang babae na Israelita sa Diyos at sa kanyang lingkod ang nagkumbinsi sa kanya na sundin ang propeta. Nasa isang sitwasyon ka rin ba at umaasang magpapakita sa iyo ang Diyos sa isang tiyak na paraan? Well, ang Diyos ay isang multidimensional na Diyos. Ginagawa niya ang kanyang gusto. Makatitiyak ka na sasagutin kanya, ngunit huwag mong limitahan ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip na dapat kanyang sagutin sa isang partikular na paraan. Maaari mong asahan na marinig ang Diyos sa hangin o bagyo, at siya ay magsasalita ng mahinahon. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa kanya at panatilihin buhay ang pag-asa. Sasagutin kanya ng hindi inaasahan. Ang isa pang pangyayari na nagsalita tungkol sa paggawa ng Diyos nang hindi inaasahan sa Biblia ay ang kwento ni Obed-Edom at ang Kaba ng Tipan. Ang Kaba ng Tipan ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa mga Israelita. Sa panahon ng paghahari ni David bilang hari, gusto niyang dalhin ang kaban sa Jerusalem. Habang ginagawa ito, binabantayan ni Uzza at Ahio, na mga anak ni Abinadab, ang kariton na ginagamit sa pagdadala ng kaban. Umaasang protektahan at pangalagaan ito. Nakita ito ng Diyos bilang isang kawalang-galang na gawa at sinaktan si Uzza at namatay siya sa tabi ng kaban ng tipan. Nang mangyari ito, natakot ang lahat at kahit si Haring David ay ayaw nang dalhin ang kaban sa lungsod. Sa halip, dinala niya ito sa bahay ni Obed-Edom na Giteo. Dinala niya ito doon at hindi dinala sa kanyang lungsod dahil ayaw niyang dumating sa kanya ang galit ng Diyos. Ibig sabihin sinadya niya ang anumang kasamaang maaaring mangyari kay Obed-Edom sa halip. Ngunit ginawa ng Diyos ang hindi inaasahan. Hindi siya gumalaw gaya ng inaasahan ni David. Sa halip na magalit, tumanggap si Obed-Edom ng mga pagpapala mula sa Diyos. 2 Samuel 6:11, si David ay natakot sa Panginoon ng araw na iyon at sinabi, "Paano makakarating sa akin ang kaban ng Panginoon?" Hindi siya pumayag na kunin ang kaban ng Panginoon na kasama niya sa lungsod ni David. Sa halip, dinala niya ito sa bahay ni Obed-Edom na Giteo sa loob ng 3 buwan, at pinagpala siya ng Panginoon at ang kanyang buong sambahayan. Sa loob ng 3 buwan ng ang kaban ng tipan ay nasa bahay ni Obed-Edom, pinagpala ng Diyos ang kanyang sambahayan at ang lahat ng mayroon siya. Maging si Haring David ay namangha. Tunay na gumagawa ang Diyos sa mga milagro at hindi inaasahang paraan. Ang ibig sabihin ni David para kay Obed-Edom ay hindi ang nangyari sa kanya. Mga minamahal, ang ibig sabihin ng kaaway para sa iyong kapahamakan ay para sa iyong pagbangon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Gayunpaman, siguraduhing panatilihin mo ang iyong pag-asa sa Diyos. Huwag mapagod sa pagtitiwala sa Kanya. Ang mga lalaking Hebreo na sina Sadrach, Meshach, at Abednego ay naglagay ng kanilang buong pag-asa sa Diyos, at ginawa niya ang hindi inaasahan para sa kanila. Dinala sila bilang mga bihag mula sa Juda at dinala sa Babylonia. Si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon, ay lumikha ng isang gintong imahen at inutusan ang lahat na yumukod at sumamba dito,
Ngunit ang mga batang Hebreong ito ay tumanggi na yumukod sa ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. Ang gawa nilang ito ay iniulat sa hari. Galit na galit ang hari, tinawag sila ng hari at pinagbantaan na papatayin sila sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila sa nagniningas na pugon. Ang kanilang tugon kay Haring Nabucodonosor ay nagpakita na mayroon silang ganap na pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng Daniel 3:16 -18, sumagot sa kanya sina Sadrach, Mesach, at Abednego, Haring Nabucodonosor, hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili sa harap mo sa bagay na ito. Kung kami ay itatapon sa nagniningas na hurno, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin mula roon, at ililigtas niya kami sa kamay ng iyong kamahalan. Ngunit kahit na hindi niya gawin, nais naming malaman mo, kamahalan, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa larawang ginto na iyong itinayo. Nagsalita sila ng may labis na katiyakan, malaki ang tiwala nila sa Diyos. Alam nila na kayang iligtas sila ng Diyos mula sa apoy, ngunit kahit na ipasya niyang hindi sila iligtas, hindi pa rin sila yuyuko sa gintong imahen. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang pananampalataya nila sa Diyos. Ito ay nagpagalit sa hari, na nag-utos sa hurno na painitin ng 7 beses na mas mainit. Pagkatapos ay inutusan niya silang itali ng kanilang mga damit at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ang hurno ay napakainit kaya pinatay nito ang mga lalaking naghagis sa kanila sa loob, ngunit sinamahan ng Diyos sina Sadrach, Mesach, at Abednego sa pugon. Naglalakad sila sa apoy na walang pinsala at hindi nakagapos. Tandaan, sila ay itinali bago itinapon. Ang makapangyarihang Diyos ay sumama sa kanila sa pugon at pinalaya sila. Nasaksihan ni Haring Nabucodonosor ang pagpapakita ng Diyos nang hindi inaasahan para sa kanyang mga tao, at pagkatapos, maging ang hari ay siyang nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Ganito ang nangyayari kapag umaasa tayo sa Diyos. Nagdadala tayo ng mas maraming tao sa kulungan at sambahayan ng Diyos. Ang pag-asa ng mga batang Hebreo sa Diyos ay nagpapaniwala kay Haring Nebuchadnezzar sa kanilang Diyos. Mga minamahal, ito ay isang panawagan sa iyo na huwag mawalan ng pag-asa sa Diyos. Kahit na ito ay hindi para sa iyong sarili lamang, isaalang-alang ang lahat ng mga tao na iyong pag-asa at pagtitiwala ay magdadala sa Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay aktibong kumikilos sa iyong buhay. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Magkaroon ng sapat na pananalig at pagtitiwala sa Kanya upang makapagsalita tulad ng mga batang Hebreo at sabihin na magtitiwala ka pa rin sa Kanya kahit na hindi Kanya iligtas sa harap ng lahat ng iyong mga problema. Maniwala ka na ang kamay ng Diyos ay hindi maikli para iligtas ka. Ang Diyos ay madalas na nagpapakita at gumagawa ng mga hindi inaasahang bagay upang ipakita sa atin na Siya ang kataas-taasang tao. Pinapaunawa niya sa atin na kahit gaano pa natin Siya nakilala at ginalugad, marami pa rin ang mga panig niya na hindi pa natin nakikita. Huwag mong isipin na kilala mo ang lahat ng Diyos. Ang Kanyang mga kapangyarihan ay hindi masasaliksik at palagi niya itong ipinapakita sa atin. Kapag dumating ang Diyos para sa iyo, ginagawa niya ito ng higit sa iyong inaasahan. Magagawa niya ang gusto mo at magdagdag pa ng dagdag para sa iyo. Siya ay magaling. Maaaring umaasa ka sa pagtaas ng sweldo sa iyong kasalukuyang pinagtatrabahuan, at iminungkahi ng Diyos na bigyan ka ng mas magandang trabaho na may kalakip na mga pagkakataon. Siya ay isang kamangha-manghang Diyos. Maraming tao ang umaasa na bibigyan sila ng Diyos ng isang anak pagkatapos ng mahabang taon ng pag-aasawa, at ang Diyos ay magpasya na bigyan sila ng kambal, kahit na triplets. Hindi lang ba siya nagmamahal? Ito ang kaso ng balo ng Sarepta. Ang kwento ng balo na ito ay nabago matapos niyang makatagpo si Propeta Elias. Ipinahayag ni Elias na hindi magkakaroon ng ulan o hamog sa lupain ng Israel sa loob ng ilang taon na nakaapekto sa supply ng pagkain sa lupain. Ngunit may plano ang Diyos na pakainin si Elias sa lahat ng karanasang iyon. Ang balo ng Sarepta ay kasama sa plano ng Diyos para kay Elias. Inutusan ng Diyos si Elias na makipagkita sa kanya sa Sarepta.
Nang dumating ang oras, nakita siya ni Elias at hiniling na bigyan siya ng tubig at tinapay. Sinabi niya sa propeta na wala siyang tinapay dahil kumukuha lang siya ng mga patpat para ihanda ang huling pagkain na kailangan niyang kainin at mamatay kasama ng kanyang anak. Ngunit may plano ang Diyos para sa kanya. Sinasabi ng Isa Hari 17:12 negatibo 16 na, "Buhay ang Panginoon mong Diyos," sumagot siya, "Wala akong tinapay, isang dakot na harina lang sa banga at kaunting langis ng oliba sa banga. Ako ay namumulot ng ilang patpat upang iwi at ipaghain para sa aking sarili at sa aking anak, upang ating kainin ito at mamatay." Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang matakot sa bahay at gawin mo ang sinabi mo. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang banga ng harina ay hindi mauubos at ang banga ng langis ay hindi matutuyo hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa lupain." At ginawa ang gaya ng sinabi ni Elias sa kanya. Sa gayoy nagkaroon ng pagkain araw-araw para kay Elias at para sa babae at sa kanyang pamilya. Ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ni Elias. Dumating ang Diyos nang hindi inaasahan para sa balo ng Sarepta. Akala niya ay kakainin niya ang huling pagkain at mamamatay kasama ang kanyang anak, ngunit may ibang plano ang Diyos. Kasama siya sa isang plano na sang-ayunan ang propeta ng Diyos, at hindi na siya itatapon ng Diyos pagkatapos noon. Hindi lamang siya namatay kasama ang kanyang anak, ngunit mayroon din siyang walang katapusang supply ng pagkain. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Biblia nang sabihin nitong, sapagkat ang banga ng harina ay hindi naubos at ang banga ng langis ay hindi natuyo? Naligtas din ang kanyang anak dahil sa pakikipagtagpo nito kay Propeta Elias. Nang magkasakit at mamatay ang kanyang anak, ginamit ng Diyos si Propeta Elias para buhayin itong muli. Parang dinala pa ng Diyos si Elijah para iligtas siya kaysa sa pagpapakain lang sa kanya. Ang pakikipagtagpo niya kay Elijah ay higit na kapakipakinabang para sa kanya kaysa kay Elijah. Maaaring maging masama ang mga bagay para sa kanya, ngunit dumating ang Diyos para sa kanya nang hindi inaasahan. Hindi lamang siya nakaligtas sa kakapusan ng pagkain sa lupain, siya ay umunlad. Hindi lamang gusto ng Diyos na tayo ay mabuhay, gusto niya tayong umunlad. Nais niyang tamasahin natin ang lahat ng bagay na ginawa niyang magagamit. Nasa isang sitwasyon ka ba na parang halos hindi ka makaligtas sa araw? Nagtagal ba ang problemang iyon ng napakatagal na ito? Makatitiyak na bibigyan ka ng Diyos ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Hindi ka lang mabubuhay, ikaw ay yumabong. Siguraduhin mo lang na hindi ka mawawalan ng pag-asa. Ang pilay na lalaki sa Beautiful Gate sa Acts of the Apostles chapter 3 ay nakakuha din ng hindi inaasahang himala mula sa Diyos sa pamamagitan nina Pedro at Juan. Lumipat siya mula sa pag-survive sa araw hanggang sa umunlad. Siya ay pilay mula sa kapanganakan. Dinadala siya sa pintuan ng templo araw-araw upang humingi ng limos sa mga taong bumibisita sa templo. Nang makipagkita siya kina Pedro at Juan noong araw na yon, humingi siya sa kanila ng pera gaya ng kanyang nakaugalian, ngunit may ibang plano ang Diyos para sa kanya. Hindi niya alam na magpapalit na pala siya ng titulo. Hindi na siya tatawaging pilay dahil dumating na ang kanyang kagalingan. Ang Gawa 3:6 tandang bawas 1-0 ay nagsabi, pagkatapos ay sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth, lumakad ka." Hinawakan niya siya sa kanang kamay, at tinulungan siyang tumayo, at pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, at nagsimulang lumakad at sumama sa kanila sa looban ng templo, na lumalakad at tumatalon, at nagpupuri sa Diyos. Nang makita siya ng lahat ng mga tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos, nakilala nila siya na siya rin ang taong nakaupong namamalimos sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, at napuno sila ng pagkamangha at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Inaasahan niyang makakakuha siya ng pera at malamang na gamitin ito para pakainin ang kanyang sarili at mabuhay sa araw na iyon, ngunit ginawa ng Diyos ang hindi niya inaasahan para sa kanya. Pinagaling niya siya at lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Nagsimula siyang maglakad, tumalon siya at pinuri ang Diyos.
Hindi na niya kailangang magmakaawa sa beautiful gate. Maaari siyang magtrabaho at kumita rin ng pera. Hindi na siya halos mabubuhay, siya ay umunlad. Binago ng Diyos ang kanyang kwento. Magagawa rin ito ng Diyos para sa iyo. Hindi ito nagtatapos hanggat hindi niya sinasabi. Sino ang nangahas na isara ang isang kabanata na ginagawa pa rin ng Diyos? Walang sinuman. Kayo ay sa Diyos, ang iyong buhay ay nakatago sa Kanya. Siya ay para sa iyo, sa makatuwid, walang sinuman ang maaaring laban sa iyo. Kapag pinananatili mong buhay ang iyong pag-asa, darating ang Diyos para sa iyo. Hindi Kanya bibigin. Dumating ang Diyos para kay Abraham at Sarah at binigyan sila ng isang anak sa kanilang katandaan. Nagpakita siya ng hindi inaasahan para kay Esther. Siya ay naging reyna at iniligtas pa nga ang kanyang bayan mula sa puot ni Haman. Inuna ng Diyos ang kanyang sarili at hindi hahayaang dumating sa kanila ang kasamaan. Nagpakita ang Diyos kay Jose sa Ehipto. Nag-orkestra siya ng ilang mga kaganapan upang dalhin siya sa palasyo. Kahit na mayroon siyang tinatawag na mga karanasan sa ilang, buod ang lahat para dalhin siya sa palasyo. Mula sa pagkahagi sa tuyong hukay hanggang sa pagbebenta sa bahay ni Potiphar, na dumating kasama ang mga kaguluhan nito, pagkatapos ay napunta siya sa bilangguan, nakipagkita sa punong katiwala ng kopa at panadero. Binigyang kahulugan ang kanilang mga panaginip, at sa wakas ay umalis mula sa bilangguan patungo sa palasyo upang maging punong ministro. Anong paglalakbay? Ngunit sa lahat ng ito, patuloy siyang nagtitiwala at lumalakad kasama ng Diyos. Nanatili siya sa Diyos at ginawa ng Diyos ang hindi inaasahan para sa kanya. Akala ni Ruth at Naomi ay tapos na para sa kanila. Pareho silang nawalan ng mga taong mahalaga sa kanila, ngunit pinagtagpo ng Diyos ang kanilang mga landas kay Boaz. Nagkaroon ng anak si Ruth, at ang taong tinawag ang kanyang sarili na kapaitan ay nagalak at nagbigay ng kaluwalhasyan sa Diyos. Ang Diyos ay isang dalubhasa sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Ginawa niya ito noong nakaraan, at ginagawa pa rin niya ito ngayon. Ang sayo ay hindi magiging eksepsyon. Alalahanin ang magnanakaw sa kanang bahagi ni Jesus sa krus. Nasa punto na siya ng kapahamakan, ngunit dahil pinarangalan at pinaniwalaan niya si Jesus, nagkaroon siya ng eksklusibong pagkakataon sa paraiso. Nasa sitwasyon ka na ba ng kapahamakan at gusto mo na lang sumuko? Dapat mong tandaan kung gaano karaming mga hadlang ang pinagdaanan ng mga anak ni Israel bago sila nakarating sa lupang pangako. Mula sa karanasan sa dagat na pula hanggang sa mga pader ng Jericho ay nakatagpo hanggang sa pagkagutom sa ilang, bagamat ang ilan ay dahil sa kanilang matigas na puso, isang bagay ang hindi nagbabago, hindi sila iniwan ng Diyos. Patuloy siyang gumagawa ng paraan para sa kanila. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi ka dapat mawalan ng pag-asa ay dahil maaari kang magpahinga sa kanyang salita. Tiniyak sa atin ng kanyang salita na ang pag-asa sa Diyos ay hindi nabigo. Ang pananalig sa kanyang salita ay sapat na dahilan upang hindi mawalan ng pag-asa sa Diyos. Laging paalalahanan na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang salita upang gabayan tayo sa paglalayag sa mundong ito. Hinihikayat ng ilang mga kasulatan ang mga mananampalataya tungkol sa pag-asa. Paulit-ulit na binanggit ni David ang tungkol sa pag-asa sa salita ng Diyos. Kapag umaasa ka sa Panginoon, kukuha ka ng lakas mula sa Kanya. Siya ang iyong magiging kanlungan at kalasag. Itinala ng aklat ni Isaias na ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas at papailang lang sa mga pakpak ng mga agila. Tatakbo raw sila at hindi mapapagod, lalakad at hindi hihimatayin. Pansinin ito, hindi dahil hindi sila tatakbo o lalakad. Gagawin nila ang mga bagay na ito, ngunit magkakaroon ng kakaiba at hindi inaasahang resulta dahil inilagay nila ang kanilang pag-asa sa Diyos. Kaya kapag ang kanilang mga kasamahan ay napapagod at nanghihina, mayroon silang hindi inaasahang karanasan. Ang kanilang pag-asa sa Diyos ay nagbunga ng supernatural na lakas sa kanila. Sa mga sinulat ni Apostol Pablo sa Simbahang Romano, pinayuhan niya sila na magalak sa pag-asa. Sinabi niya sa kanila na maging matyaga sa kapighasyan at patuloy na manalangin.
Ito ay tulad ng isang formula para sa paghawak ng mga panahon ng paghihintay. Kapag ikaw ay nasa mga panahon ng pag-asa at paghihintay sa Diyos, dapat kang matutong maging matyaga sa mga paghihirap at maging palagian sa pananalangin. Kailangan mong manatiling konektado sa Diyos sa mga panalangin habang naghihintay sa Kanya para sa mga resulta. Dapat mo ring pasiglahin ang iyong sarili sa Kanyang salita araw-araw. Ang salita ng Diyos ay magbibigay liwanag at magpapalakas sa iyo. Mababasa mo ang tungkol sa katapatan ng Diyos mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at pagkatapos ay maaalala mo na ang Diyos ay makapangyarihan at may kakayahang dumaan para sa iyo din habang umaasa ka sa Diyos. Tiyaking mananatili kang matatag. Huwag kang umatras sa lahat ng iyong ginagawa para sa Diyos. Halimbawa, kung nagtitiwala ka sa Diyos para sa bunga ng sinapupunan at hindi mo pa nakukuha ang iyong mga resulta, huwag maging tamad sa pagtatrabaho sa departamento ng simbahan na kinabibilangan mo. Sa halip, iyon ang magandang panahon para lubusang ialay ang iyong sarili sa paglilingkod sa sambahayan ng Diyos. Manatiling masipag. Huwag maging tamad sa paghawak ng negosyo ng Diyos. Ibuhos mo ang lahat ng iyong pagsisikap sa ginagawa mo para sa Kanya. Ang panahon ng iyong paghihintay ay panahon din para patatagin ang iyong relasyon sa Diyos. Italaga ang iyong sarili sa patuloy na pakikisama sa Kanya. Ang katotohanan ay ang Diyos ay nagnanais na magkaroon ng isang gumagana at magiliw na relasyon sa iyo nang higit pa kaysa sa nais mong magkaroon sa Kanya. Kapag nakita ng Diyos ang isang tao na handang makisama sa Kanya, ginagawa niya ang Kanyang sarili na magagamit at lumalapit sa taong iyon. Kung gayon ay hindi mo dapat kalimutan na ikaw ay Kanyang minamahal. Ikaw ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Lagi niyang hinahangad ang pinakamahusay para sa iyo. Mahal ka niya at ayaw niyang may mangyaring masama sa iyo. Ngunit kailangan din niya na magtiwala at manalig sa Kanya. Siya ay isang Diyos ng pag-asa, ngunit may ilang bagay na maaaring pigilan ka sa pagtanggap ng hindi inaasahang mga himala at pagpapala mula sa Diyos. Ang una sa kanila ay ang pagsuway. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng tagubilin, ang pinakamahusay na magagawa mo ay sundin Siya. Bakit? Ang iyong himala ay nakasalalay sa iyong pagsunod. Ibalik mo ang iyong isip sa kapitan ng Syria, halos mawala sa kanya ang lahat dahil malapit na niyang suwayin ang utos ng propeta. Ano kaya ang nangyari kung tumanggi din ang balo na magbigay ng pagkain kay Elias? Hindi siya makakaranas ng anumang himala. Baka namatay pa siya bago ang susunod na araw. Ang isa pang bagay na makakapigil sa iyong makatanggap ng hindi inaasahang mga himala mula sa Diyos ay ang pagtitiwala sa sarili. Kailangan mong ilagay ang iyong buong pagtitiwala sa Diyos. Tandaan na sinasabi ng Biblia na ang sinumang nagtitiwala sa bisig ng laman ay isinumpa. Ikaw ay laman din, kaya huwag mong isipin na makakamit mo ang lahat ng idineposito ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap. Makakamit mo ang lahat ng bagay sa tulong lamang ng Diyos. Ang isang magandang lugar upang tapusin ang video na ito ay ang pagbigkas ng isa sa mga panalangin ni Apostol Pablo sa mga Romano, na nasa Roma 15:13. Sinasabi nito, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala kayo sa Kanya, upang kayo ay mag-umapaw ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magdasal tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa salitang ipinahayag mo sa akin ngayon. Salamat sa iyong salita, at palagi akong nakakakuha ng pampatibay loob, pagpapalaya, kapayapaan, at panibagong pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na nahayag sa iyong salita. Nagpapasalamat ako na pinaalalahanan mo ako na magkaroon ng pag-asa sa iyo. Ipinakita sa akin ang mga dahilan upang panatilihing buhay ang aking pag-asa sa iyo, at iyon ang nakatakda kong gawin mula ngayon. Salamat, Panginoon, dahil alam kong nasa puso mo ang pinakamabuting interes ko. Pinaalalahanan ako na hindi mo ako pababayaan. Magagawa mo ang hindi inaasahan para mayahon ako sa gulo. Salamat sa panibagong katiyakan na mayroon ako sa iyo. Tulungan mo akong panatilihing matatag ang aking pananampalataya sa iyo.
Mahal na Diyos, dalangin ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buong puso sa aking mahihirap na sitwasyon. Tulungan akong maniwala sa iyong kapangyarihang nagliligtas at kilalanin na ang iyong kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa aking mga problema. Tulungan mo akong matutong manalig sa iyo. Ayokong dumaan sa buhay ng mag-isa. Nais kong tulungan mo akong i-navigate ang aking buhay. Palakasin mo ang aking puso, Panginoon, upang kapag ang mga bagay ay hindi madali o walang kahulugan, hindi ako magdududa sa iyong katapatan at soberanya. Turuan mo ako, Panginoon, na laging maniwala at kilalanin na ang iyong kapangyarihan at kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa aking mga problema. Tulungan mo akong hindi kailanman bigyang halaga ang aking mga problema kaysa sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo akong laging makita ka sa bawat sitwasyon at isama ka sa lahat ng pinagdadaanan ko, mabuti man o masama. Titigil na ako sa pagtitiwala sa aking mga kakayahan at pangunawa mula ngayon. Ikaw ang manggagawa ng himala, kaya naman, dalangin ko na ikaw ay dumating at gawin ang mga himala sa aking buhay. Hayaan akong makaranas ng isang supernatural na tagumpay. Binago mo ang buhay ni Ruth at Naomi, mangyaring halika at baguhin ang aking buhay para sa kabutihan. Dalhin mo ako sa labas ng dumi sa tuktok ng bundok. Dalangin ko na iugnay mo ako sa aking katulong sa tadhana. Ang isang tao na iyong itinakda upang tulungan ako ay dapat na mahanap ako ngayon. Hindi ko alam kung paano, ngunit pinili kong magtiwala sa iyo. Sinabi mo na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti, hindi masama. Kaya naman, idinadalangin ko na ang iyong magagandang plano para sa aking buhay ay mahayag. Natanggap ko ang pangarap kong trabaho. Ikinonekta mo ako sa isa na ginawa mong katuwang ko sa buhay. Hindi na ako babalik sa mga pagkakamali. Lahat ng tungkol sa akin ay pinagpala sa pangalan ni Jesus. Mahal na Ama, tulungan mo akong umasa sa iyong salita palagi. Tulungan akong mahanap ang kapayapaan at kagalakan na nakapaloob sa iyong salita. Tulungan mo akong patatagin ang aking relasyon sa iyo. Hayaang magutom at mauhaw ang puso ko sa iyo. Tulungan akong manatiling konektado sa iyo sa mga panalangin, kahit na sa panahon ng aking paghihintay. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng mga sagot sa mga taos pusong panalangin kong ito. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay palaging ipinahayag sa akin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nagdarasal. Amen. Sigurado akong na-encourage ka sa video na ito. Pakiclick ang like button at ibahagi ang video na ito para mahikayat ang isang tao. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakapagpapatibay at nakaka-inspire na nilalaman. See you sa susunod na video.